What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin rito itong pag-question ni Sir Ted dito kay BBM na bakit pinirmahan niya itong BICAM report kung kitang-kita naman pala na may mga blankong espasyo. Na ngayon bakit itong si Bersamin na kanang kamay ni BBM pa ang sumasagot at hindi itong sina Tambalos at Zaldico na nanguna sa bicameral meeting. Something fishy nga naman. Natotoo ba na kayo ang utak, bungit, sa pangyayaring di umanong ito? Na kayo na lamang talagang nagsasabuatan sa mga maanomalyang gawain di umano. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag ring balita ni Madam Maharlika na dapat i-firing squad na talaga ang mga kurakot na sana isulong talaga itong bill na isinasampa ngayon ng congressman ng Zamboanga. At ang huli mga kababayan nagsampa na nga ng kaso sa Supreme Court itong sina Congressman Ungab at PRRD dito sa BICAM report upang itigil ang kahibangan na nakawin di umano ang pondo ng taong bayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na iyan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo sa optimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng re-enacted budget ng isang buwan. BICAM, then nag-small committee. Yung small committee na yon, sino yon? Sino yon? Yung ba ay yung dating Appropriations Committee Chairman? Si Senator Grace po? O hindi sila? O ibang tao po talaga ito? Hindi mo alam Di po ba? Sa bandang dulo, naglabas sila ng BICAM report at pinagbotohan ng magkabilang House of Congress. Doon sa pinagbotohan nila na BICAM report, hindi rin naman na sa publiko. Ngayon sinasabi nung isang meron daw ding kopya, na totoo yan, na blanco yan, nag-fill in the blanks lang. Sino nag-fill up nito? Yan ho ang problema ng hindi po transparent na pagbubuo natin ng pambansang budget. At yan dapat ang reforma na mangyari. Kaya ngayon, ang sinasabi ho ng Malacanang, dumidepensa po dito, ang tanggapan ng Presidente, sinasabi na hindi maaring alam ni Presidente Duterte yan kasi unang sa lahat, naging Presidente daw siya, di ba? Hindi siya maaring mag-aproba ng budget na may blanco. Hindi nga po yun sinasabi, yung pinirmahan nyo, yung BICAM report na ibinigay sa inyo, nag-fill in the blanks kayo. Yun po sinasabi yung BICAM para lang natin maiklaro. Pero bakit tanggapan ng Presidente rito ang nagpapaliwanag din? Dapat mapaliwanag yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Tama. Di ba? Kasi BICAM ito Correct. Pero yun nga po ang isa sa mga problema. Kaya nga ang wika ng taong bayan, Sir Ted, baka itong si Bongi at Liza din ang may pakana nito. At sumunod naman itong si Tambalos at Zaldico. Talagang pinaglalaruan tayo mga kababayan sa kung paano nila paikutin ang nilalabas na pondo. Problema sa bayan na ito, yung kawalan po ng transparency sa pagbubuo ng budget. This is ridiculous. It is abhorrent Diba? that you signed it. And you're saying it's suboptimal but you still signed it. Right. It is abhorrent. Diba? It is abhorrent. Di ba sinasabi niya na itong budget na ito, obviously are suboptimal play of words, right? Opo. Kung suboptimal yan, kung tingin mo napakaraming pagkakamali sa budget na yan, sana hindi mo inaprubahan. Nag-veto item ka, kakapranggot. So ngayon mga kapatid, yung iyong budget ngayon na sinasabi mo suboptimal, sino ba nag-approve din at the end of the day? Siya pa din, di ba? So sabihin naman niya, hindi yan ang kasi yung ginawa ng Kongreso. Bakit? Mamamatay ba ang bayan? Hihinto ba ang buhay natin kung ibabalik mo sa Kongreso yan at ayusin nila? Hindi kasi magkakaroon tayo ng re-enacted budget ng isang buwan? Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa Bicameral Conference Small Committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Opo, at bukas na informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan. Mukha po talagang, di ba? Para pag ang nangyayari ngayon, bahala na si BICAM, si Batman, ganun po ang datingan. Si Ate Amy ay nanggagalaiti. Si daw mula kay Senate President Escudero at sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat ng mapag-uusapan dyan sa BICAM TWG na yun ay ipaalam sa mga senador, etc. bla bla bla. At the end of the day, hindi sila pinakinggan.
importanteng isyong ito. Yung home budget sa DSWD. Malaki-laki po. Atin lang uulitin ha, sa lahat po ng ating tagapakinig, sana po wag po kayong magsawa sa isyong ito. Dahil nga sa kami po, ayaw po namin magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaaring diversion. Kung sila ng mga senador mismo hindi pinakikinggan. Tama kayo doon, Sir Ted. Ngayon dinadivert nila ang usapin, no? Dito kay PNP Colonel Grialdo sa ginagawa ng mga tuwadcom para maiwasan yung skandalo ng BICAM report. Tandaan yung mga kababayan, dandang bilyong pondong nakasalalay dito kaya hindi dapat natin palagpasin ito. At dapat din na managot kung sino ang nasa likod ng anomalyang ito. Tayo pa kayong taong bayan. Merong picture na kasama niya si Secretary Ralph Rector ng Finance. Magandang matanong dyan. Ano ho ba ang naging papel ni Secretary Recto doon mismo ho sa Bicameral Conference Small Committee na yan na nagdesisyon sa pambansang budget? Ulitin ko lang ha, kagabi po mga kapatid, si Ate Amy ay nanggagalaiti. Si daw ho sumulat pa kay Senate President Escudero at sinasabi sa kanyang sulat, dapat daw lahat ang mapag-uusapan dyan sa BICAM TWG na yan ay ipadam sa mga senador, etc. bla bla bla. At the end of the day, hindi sila pinakinggan. Kung sila ng mga senador mismo hindi pinakikinggan, tayo pa kayong taong bayan. Correct. Ang taong bayan po ay maging mulat. Opo, at bukas sa informasyon na pinag-uusapan sa mga BICAM na yan. Mukhang po talagang, di ba? Para bagang ang nangyayari ngayon, bahala na si BICAM, si Batman. Ganun po ang datingan. Sige, ganito ha. Ako po muna magpapa-chillax dito dahil mahirap po ang manggalaiti tayo agad-agad ngayon, mauubos na energy ko. Mamaya pag-uusapan natin ng masinsinan niyang bilgat na iyan para makamove on tayo dito sa ating importanteng isyong ito. Yung hong budget cut sa DS. Sir Ted, ingat po kayo ha. Baka mamaya may nagmamatsyag ng mga bangag sa inyo at balak ang gurgurin. Pero tuloy pa din sa paglaban sa kabangagan ng administrasyong ito. DSWD. Malaki-laki po. Atin lang uulitin ha. Sa lahat po ng ating tagapakinig, sana po wag po kayong magsawa sa isyong ito. Dahil nga sa kami po, ayaw po namin magpa-apekto sa kung ano-ano pong maaaring diversion. Nag-brown out. Nag-brown out kami dito. Oo, Pinatayan natayan ko kami ng ng ilaw. kuryente. Oo. Pero mas guwapo yata ako pag madilim. Sa akin okay lang din naman. Pag madilim yata mas guwapo ako. Bakit naman? Patay ko na natin dito direct. Pag madilim, hindi ka na makikita nun. Talaga parang record na tayo nun. Alam mo naman tayo dito. Wala mo ako. Hindi natatakot dito Kuya Aaron, nakuha kami ng ilaw. Wala mo ako. Sinabi ko na mas guwapo ako pag madilim. Mas kita ang iyong kulay Pilipino. O, tuloy mo yung topic sa PhilHealth. Hindi na pinagtatawanan. Mas gusto ko yung ganyan. Hindi, mas maganda yung ganyang kulay. O, diba? Love your own, ika nga. Kinubuwasan na ba ako? Nandito ko sa PhilHealth, ituloy mo. O, DSWD, 50 billion na budget cut. 4-piece mga kapatid. Kaya ho kayo sana magsasawa sa isyong ito. Hindi ho kami magpapalihis ng aming atensyon. Kasi, okay, meron pong Quadcom recommendation. Okay, Sa mga fine. kakasuhan. Opo, binabanggit ako po, ito, sila ito. Ang mga Diba? dapat nakasuhan. Okay, opo. So yan ang kanilang rekomendasyon. Tanong, kailan po uusad yan? Tanong, kailan magsisimula yung actual na pagsasampa ng kaso? Kasi po sa Pilipinas, mga kapatid, sa kasaysayan po ng Pilipinas, ang paghahabla po ng kaso, pag nanakaw man sa kaban ng bayan, mahina po dito, 20 anyos, pero hindi pa po with finality. Sa kasong kriminal, depende po naman yan. Kung sinong mga tao po ang nagdidemanda at dinidemanda. Pero sa asin din po, 20 anyos din yan. Hindi ho ba kaya ho patay ang inaakusahan, wala pa hong katarungan. Diba? Nanalo na ho ulit sa halala po yung magnanakaw, wala pa rin pong katarungan. Ano ba yung sabihin? Opo, kaya sige na po, okay, sige, may quantum yan. Pero ang amin po dito, paano ho tatayo yan sa husgado na spa? Okay. Sige ho, so sasabihin na natin yan. Impeachment, ano na nangyari? Wala pa ba yan si Ma'am Irene? Ako'y alas 8 pato na dito kasi ating oras limitado lamang. Hindi ko sa ating mga mag-uusapan dito. Opo, ang tanong naman natin dito, basically, anong effect itong 50 million ka sa positive sa Kasi anyway, kahapon sa tuloy, sa 2 milyong Pilipino okay. kumaapekto ha. Impeachment. Anong sabi sa Meralco? Babalik ko doon. Meron pa tayo generator? Meron na generator? May ilaw naman tayo eh. Ay, sorry. Hindi naman nawala. May ilaw pa rin. Makikuha mo nga yung flashlight. O, hindi flashlight. Ring light naman. Napakatanda naman yung flashlight. Ring light. Direct race. Grace, ito mo talaga. Okay, ang grupo ni Congressman Ongab at grupo ni Pangulong Duterte plus iba pa magsanib puwersa para magsampa ng kaso sa Korte Suprema para ipawalang bisa ang 2025 national budget. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. May blank spaces eh. Nag-fill in the blanks
ng mga magicians, according to Congressman Ocab, ito, dudulog na sila sa Korte Suprema. Kaya pakinggan natin itong balita ng GMA Integrated News. Pinit ng isang kongresista na mali at iligal ang pagpuno sa mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget. Kaya iaakyat na raw ang issue sa Korte Suprema. Tingin naman ng Senate President, walang mali sa proseso. Saksi, si Joseph Moro. Hihilingin ng ilang grupo kasama si Davao 3rd District Representative Isidro Ungab sa Korte Suprema na ipawalang visa ang 2025 national budget dahil hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Bagay na posibleng maglagay daw sa alanganin sa operasyon ng gobyerno. Ang itinuturo ni Ungab ng maling proseso ang pagsisingit niya ng ilang mga halaga sa budget kahit tapos na ang Kongreso sa legislative process. Dahil naratifikahan na ng parehong sangay ng Kongreso ang report ng Bicameral Committee na may mga blankong provision. For me, uncharted waters pa to. Kasi you can only have a reenacted budget pag walang na-approve na budget. May na-approve na budget i-declare invalid. Or magmadali ang Kongreso ulit na magpasa ulit ng budget. It's possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Talaga. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa BICAM report na naratifikahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratifikahan daw ng Kongreso ay ang BICAM report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Maling-mali raw ito at illegal dahil anuman ang itinagdag sa enrolled bill ay hindi umano dumaan sa ratifikasyon. Sino, magician? May nag-magic magician. Yung singit after, wala yun, hindi yun nag-ratify. Ipinakita ni Ungab sa GMA Integrated News ang in-email ng House Secretariat na kopya ng Bicameral Conference Report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon, naratifikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same to him. Ako, bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senator Amy Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at tuloy ang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa Grabe, naman, no? yung GSA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yun. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GSA mismo na napirma. Yung hulat-hulat ay yung BICAM kung bakit nakadusot na may mga blankong amount. Kami yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Ano man? Wala na po siya. Wala. Kasi syempre ngayon, napirmahan na napuno na eh. Niratifikahan ng Kongreso noong December 11 ang panukalang budget at December 20 nila ito isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. December 30 na nang pirmahan ng Pangulo ang national budget. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, hindi bababa sa 138.36 billion pesos ang katumbas na halaga sa GAA ng mga nakablanko sa BICAM report. 110 billion pesos ito ay para sa mga programa ng Department of Agriculture at ang iba pa ay subsidy sa mga government corporation. Wala namang nakikitang mali sa naging proseso ng budget si Senate President Francis G. Escudero. Pinakita nilang unang kopya na may pirma ako. Nakasaad doon na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno. Sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report. Kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Iyon ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito yung ma-question. Or, pag may nirelease dahil pinilin na blanks yun pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun at hindi payagan i-release yun. Alam naman yan, nung kongresista nagre-reklamo at nagsasaad ng mga punto niya kaugnay sa bagay nito. Tingin ni Escudero, Palapit ng eleksyon, ang kulay politika ay masyadong matingkad sa ngayon. At siguro sa mga susunod na araw, huwag na tayong magulat sa mga dagdag pang Kapal magsalita nitong Senator Cheese na to, mga kababayan, wag na wag nyo iboboto ha. Nasa panig ng mga bangag tong mamang to. mga kwento, atake o pagpuna tulad nito. hinihingan pa namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Okay, so, ayan. Magandang development yan dahil idudulog na sa Korte Suprema. So, sana ma-aksyonan naman kagad dito ng Korte Suprema. Kasi kung hindi naman na-aksyonan ng Korte Suprema, wala rin. Tuloy pa rin ang invalid bill according to President Rodrigo Roa Duterte. So, ako as an ordinary citizen is parang nakakaduda bakit may blanco.
Tapos, sino yung nag-fill in the blanks? So, good move ito, yung gagawin ni Congressman Ungab at yung mga kasama niya na idulog na lang sa Korte Suprema. So, hintayin natin ang reaksyon. Sana aksyonan kaagad ng Korte Suprema. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin, no, itong biniwika ni Madam Maharlika na dapat na talagang isulong itong firing squad sa mga kurakot na nauupo ngayon sapagkat kitang-kita naman na dito pa lamang sa BICAM report ng 2025 national budget marami na ang nagkukuntsabahan sa kung paano nila bibigyang porsyento ang kanilang sarili sa pondong ilalabas. Hay nako, ating sabay-sabay na panoorin to mga kababayan. Dapat talaga silang i-firing squad. Although wala pa tayong batas ng firing squad at isinusulong pa lang yan ng Representative Kimmer Olaso ng Zamboanga, First District ng Zamboanga. Isinusulong niya yung House Bill 11211, gurgur na parusa mula sa barangay hanggang sa presidenteng tawatan. Well, I don't know kung yan ay maisusulong. Maybe yes, kasi you'll never know. Marami naman dyan sa House of Representatives na hindi talaga thieves. Meron man dyan na parang may mga matitino pa siguro na to support that bill para maging sa batas na talagang gurguriog ang parusa mula sa barangay hanggang sa presidente. Actually, mula sa presidente down to the barangay level. Kasi mga palangga, ito na ngayon pinag-uusapan natin na booking ni Congressman Sid Ungab ang panggugoyo ng gobyerno ni Bangag. Again, hindi lang po si Bangag ang nasasangkot dito, kundi ang Senado, ang Kongreso, at ang executive at lahat ng mga kasabwat nila. Imagine niyo anong petsa na ito pa rin ang problema natin. So kung ang Kongreso, Senate Department, Kongreso, Senate, lower house and upper house, ang Speaker of the House, which is si Tambaluslos, Chairman of the Committee on Appropriation, si Zaldico, di ba? Zaldicupit, sabi nga ng ating mga palangga. At isa yan sa mga pumirma ng bicameral report. Andyan si Grace po, andyan si Senate President Makata Cheese Escudero na, nakipagsabuatan dito sa bicameral report na blanco. Ngayon mga palangga, malinaw ng araw na nagsabuatan sila lahat para manipulahin etong bicameral report na dapat hindi natin tantanan. Sa dami ng issue ay hindi dapat tinatantanan talaga ito. At ito na dapat, sabi ko nga nung nakaraang vlog natin, ay tipping point hindi lang sa mamamayang Pilipino, kundi yung mga mayroong kakayahang lumabas sa kanilang mga tahanan, mag-file ng impeachment laban kay Bangag. Dahil itong korupsyon, pang-aabuso sa kapangyarihan, pagnanakaw, pangangawat, pang-smuggling, pangingidnap, na araw-araw kong dinadakdak dito ay malinaw na sabuatan ng Executive and Legislative Department. Correct. At hindi lang yun, halos lahat ng department yan. Okay? Halos lahat ng department na in-appoint, di ba nga, simulan natin sa DBM, Department of Budget and Management. Okay? So ngayon, mga palangga, ito ay sobra, di ba? Massive, talamak, gabundok. Ano pa ba ang terminology na pwede natin gamitin? Di ba? Talamak, gabundok, malawak, baha, wildfire, ano pa? Ang korupsyon sa Pilipinas na ipinagbumuka na sa inyo na dapat talaga ito ay managot, mga palangga. Mga palangga, hindi ba kung matino, paano magiging matino mismo ang Senate President ninyo na questionable kung ito ba ay matino? Kaya nga tinatanong natin, nagdudurog ka ba, Escudero? Magpa-drug test ka. Ikaw, Grace po, magpa-drug test kayong lahat. Tangina, ayaw niyo magpa-drug test lahat. Hinamo na kayo ni Inday Sara eh. Oh. Tapos ito, firing squad. Ang gusto ng, was that Kimmer Olaso? Anyway, dapat kaya tayo may Kongreso at Senado, may lower and upper house. Kaya tayo may Congress. Kasi nandiyan ang mga committee na yan para imbestigahan kung sino ang nasa likod niyan, bakit binlang ko yung bicameral report na yan at biglang wala. O, di ba? Bongga, pagdating sa GAA o GAA na tinatawag nila mga palangga. Alright? Ano nangyari? Nancy Trinidad, how are you? Nagkaroon na ng mga figures. Saan sila kumuha ng figures? Ha? Saan sila kumuha ng figures? Sabi ni Nancy, dapat talaga revolutionary government na tayo pag ayaw nilang kumilos
Alright, tapat naman talaga. Wala ni isa sa Senado na nag-o-open ngayon ng investigation patungkol diyan. Kasi magkakasabwat sila. May ebidensya na. May dokumento. Even yung si Raul Manuel na yan. Sinabi niya na nakita niya. 'Di ba? Itong mga baka gurguri na yan ngayon. Itong makakaliwang grupo din. O anong sabi niya? May nakita daw siyang blank report. Even Amy Marcos, sinabi niya sa kanyang privileged speech. Diba? No, Correct. December 15 or 16 yata yun. Na ayaw niyang pirmahan yung mga papel o yung mga, yun nga, yung bicameral report kasi may mga kulang-kulang, may mga blanco, Tapos nung una parang gusto pa rin niyang kampihan yung kanyang kapatid, tapos laban bawi. Alam mo, itong si Amy Marcos, hindi talaga para sa Pilipino yan. Kung may sasabihin man siyang tama, yun ay kailangan niya lang laruin. Pero the moment na alam niya pala, hindi lang natin na seryoso nung time na yun dahil di naman natin alam, dahil hindi na, as ordinary citizen, tayo, that's not our job to secure or to ensure kung may blank ba na item o line item dyan, di ba? Andyan na yung ebidensya eh. Dapat na silang managot. Okay? Ano ang gagawin nitong mga magigiting natin ng mga abogado dyan o matitinong mga kongresista o senador kung meron pa tayong matitino? Kukunin yung ebidensya. Asikasuhin na nila yung documentation now para mag-file ng kaso at mapanagot at si Ibangag dapat ang ma-impeach yan. Dahil siyang pumirman yan eh. Kahit na ano pang palusot ng Malacanang na mga bangag ni Bersamin. By the way, may fire na naman sa I-5 North ha. Grabe oh, ngayon, nagpapakasa. Mag-ingat po kayo sa lahat ng mga palangga ko na mga Filipino-American or lahat. O, Castake, ayan, papuntang 5. May sunog na naman. Mukhang sinasadya yata ng mga buwaka ng ina. Gusto sabotahin yata yung bagong liderato ni Lolo Trump. Kasi it's just parang impossible na malamig. Actually, malamig ngayon dito eh. Siguro si Lisa na naman nagsunog. Diba? Dapat si Lisa tanas lahat ang may kasalanan sa nangyayari dito sa mundong ito. Ano sa tingin nyo? May nag-joke lang kasi sa akin. Miss Marlica, hindi kaya si Lisa tanas ang nagpasunog para sunugin ka. Sa tingin nyo, si Lisa ba ang nagsunog? Sabi ni 8OSG, cheese waiter Grace po, yan yung pumirma. Yun na nga mga palangga. Kaya nga, marami trabaho yan ng Senate, ng Kongreso para imbestigahan saan kumuha ng figures si Bangag o si yung committee, yung Finance Committee ng Senate at ang Committee ng General Appropriation, si Zaldico at yung mga pumirma pa doon. Saan sila kumuha ng figures? Kasi yun yung guide. Yun yung basihan. Hindi naman yan automatic magic. May GEA na. Diba? From draft. Diba? From NEP. Diba? Yun nga, nagsimula sa NEP. Then, i-draft nila yung bill. Sino ang nag-distrongkar doon sa ano na yon, sa BICAM report na yon na in-expose ni Congressman Ungab. Andiyan na yung ebidensya eh. Yung UNTV daw, is it true? Baka mismong Malacanang, sila na lamang, no? Na mga buhaya ang nagplano talaga nito. Dahil kita naman ang reaksyon nila. Nang si PRRD at si Kong Ungab nagsalita laban sa kanila. Sinabihan pa nilang fake news. Itong dalawang mama pero totoo naman pala. Nasa loob ng Malacanang ang may salarin yan, Madam Marlica, panigurado yan. Nabasa lang ako, narinig ko yata kay Spoke Sari, na inulat ng UNTV tapos later on, niretract nila, dinilit nila. For what reason? Anyway, ito lang ang warning natin dito sa mga media. Okay? Kayo, the moment na magbalita kayo, maglabas kayo ng dokumento, i-open nyo yung bunganga ninyo sa pagbabalita, hindi na yan retractable. Hindi na muna yan mariretract sa panahon ngayon, sa social media. Nung unang panahon, pwede mo pa yan. Panahon ng radyo, telebisyon, at newsprint, pwede mo pa yan. Sa panahon ngayon, the moment na binuka mo yung bunganga mo, ngayon, parang wildfire yan, na-screenshot na yan ng mga taong bayan. So, hindi ka pwedeng, sabi ni Jensen 1916, napanood, nga, bad naman yon. Okay? Watching palangga, sabi ni Merlinda Midel. Okay? At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala nila Sir Ted, Madam Maharlika, General Macanas. Na magising-gising tayo sa katotohanan mga kababayan, na harap-harapan na talaga tayong ninanakawan ng mga bangag na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.